So yan guys, storytelling tayo. Pagpatuloy natin to kasi hindi pa natulog si madam. Ayan, nasa labas pa nanood ng video. Kaya meron pa akong time magyama-yama dito. So yun guys, yan. Oo, wala na siya guys. Nung umuwi siya galing dito, parang hindi ata siya nabuta na isang buwan kasi nasa stage 4 na yung cancer pala niya guys. Hindi lang nakita dito. So, nung nalaman niya na stage 4 na pala yung cancer niya guys, parang na sobrang lungkot daw niya, na-depressed, tapos yun, mas lalo siyang nagkasakit. Kasi yun na, hindi na pala siya maging okay, kasi nasa stage 4 na. So yun, hindi na daw siya makapagsalita, basta sobrang ano daw niya guys, kasi hindi niya in-expect na may gano'n na pala siyang sakit. Pabalik-balik sa hospital. So sabi niya sa mga kapatid daw niya, sa mga anak niya, na kapag mamamatay daw siya, ay sasabihin sa mga amo ko, tapos mga amo ko na daw bahala sa kanya, paglibing sa kanya. So yun guys, tumawag dito, mga 3 AM daw, sabi ni sir. Tumawag dito na wala na daw si Stella. Sobrang iyak ng amo kong babae guys, sumahagulhol talaga daw siya, sabi ng amo ko. Yes, kasi sobrang bait nun guys, at saka parang kapatid na sila ni madam, kasi parang makaedad sila. Kasi napunta yun dito sa bahay, galing na siya sa Kuwaiti House, siguro mga more than 20 years na ata siya sa Kuwaiti House guys. Tapos dito siya napunta. Nung kinuha ng mga amo ko, parang 1 month lang siya dito, tapos pinawi sa Pilipinas. Kasi overage na siya guys, pinauwi sa Pilipinas. Tapos pag uwi niya sa Pilipinas, nag-change daw siya ng pangalan para daw mabisahan siya. Nag-change daw siya ng pangalan papunta dito. So yun, punta niya dito guys, siguro basta mga more than 4 years din siya dito sa bahay ng mga amo ko. Umuwi lang siya kasi nagkasakit siya. Dito guys, alam niyo naman ng mga medical profession yung mga amo ko. Nung nagkasakit siya, palaging dinala sa hospital pero hindi matukoy kung ano ang sakit niya. Unang bisis daw noon, sabi ng amo ko, yun lang nga, yun, palagi siyang kumakain ng chicharon. At saka sobrang taas ng BP niya. Pagdating daw dito, galing siya sa pinsan niya kasi yung pinsan niya ay nagbibenta ng chicharon dito. Pupunta daw siya doon, mag-day off siya. Pag uwi niya dito, sobrang dami daw ng chicharon na dala niya. Kumakain daw siya doon, din kumakain. Pagdating dito sa bahay, yun, sobrang taas daw ng BP niya. Tapos yung mga amo ko hindi makatulog, pinainom ng pababa ng BP. Palagi daw naiihi, ganyan. Pero sobrang kaba ng mga amo ko. Alam niyo naman kapag medical profession, alam nila yung gaano ka taas na yung dugo. So hindi daw makatulog yung mga amo ko kababantay sa kanya kasi nag-worry daw sila. At yun, ang sagot naman niya guys, kapag tumaas na yung BP niya, matulog na kayo, huwag kayong mag-alala sa akin. Kapag mamatay ako, edi itapon niyo ako dyan sa labas. Ganyan lang daw yung isasagot niya palagi. Parang mag-joke daw ba? Kasi parang magkakapatid na sila eh. So yun, one time, nasa kusina daw siya, nag-init siya ng tubig. Hindi ko alam paano. Basta nag-init daw siya ng tubig guys. Yung kinuha na daw niya yung mainit na tubig, bigla daw nahulog sa sahig. Nandito yung mga amo ko at nag-alala sila at pinuntahan. Paano? Ano nangyari? Ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi ko alam. Parang walang lakas daw yung kamay niya pagkuha niya sa tubig. So nag-worry yung mga amo ko bakit ganun. Kasi sobrang lakas noon, sobrang taba kasi niya. At bakit nangyari daw yun na parang wala daw lakas yung kamay niya na pagkuha niya ng tubig. So yun, doon nagsimula guys, na palagi na daw siya may naramdaman, palaging dinala sa doktor, wala daw makita na sakit. So, hanggang sa hindi siya makatrabaho ng maayos, ay nakuha yung mga amo ko ng ibang katulong at siya nandito lang sa bahay para magbantay ng mga bagong katulong. Kasi ayaw nila sir na patrabahuin siya. Kasi yun nga, hindi pa siya maayos. So, tapos umabot na siya ng 1 month, sabi niya, nahiya na daw siya. Pupunta daw siya sa kanyang pinsan. Pumunta siya sa kanyang pinsan at saka parang lumala guys, parang mataba daw siya, naging thin na daw siya, naging payat na. So umuwi sila ng Pilipinas ng pinsan niya at doon daw nalaman sa Pilipinas na ganun pala. So yun, namatay siya hindi sa chicharon kundi sa cancer. Mix ko lang kasi yung post ko guys, pero cancer yung ikinamatay niya, hindi sa chicharon. Pero yung chicharon talaga guys, sobrang nakakataas talaga yan ng BP. Kasi yung pinsan ko din dito, last time, siguro mga 2018, hindi ko lang maano kung anong year yun. Kumain siya ng chicharon, sabi niya sobra daw init yung dito niya ba, yung batok, tapos masakit daw. Kasi kumain daw siya ng chicharon. Pero hindi niya alam noon guys na mataas na yung BP niya. Sabi ko, huy, sobrang nakakataas daw yan ng BP. Sabi ng amo ko kasi nga, yun nga, yung una nilang helper dito ay palagi sinasabi ni sir na chicharon, yun, sobrang nakakataas na ang BP.
Yun guys, pag check niya sa kanyang BP, yung pinsan ko dito, sobrang taas na ng BP niya. Hindi talaga maano, kahit yung auntie ko din, sobrang anemic niya. Pero bigla na lang tumaas din ng BP. Pero hindi dahil sa chicharon. Hindi natin alam hindi natin alam na kampante tayo na mababa yung dugo natin. At hindi tayo nag-check palagi. Yun pala ay tumaas na yung meron na tayong high blood, ganun. Kasi magkaedad tayo, magkakaroon tayo ng ganyan. Kaya ingat-ingat sa mga kinakain, lalo na mga 30 pataas na. Kasi kapag once meron daw tayong high blood, hindi na yan mawawala. Ang solusyon na lang yan ay palagi kang mag-maintain ng tambal, magdikin, mag-careful sa mga kinakain. Pero yung high blood, hindi na yan mawawala kahit mag-inom ka pa ng gamot. Ang solusyon na lang yan ay inom ka ng gamot pampababa at saka pang-maintain ng blood pressure mo. Sabi ng mga ampo. Kaya careful mga guys.